sa pagpapatuloy ng series, matapos ang malupit na entrance ni Naruto. Inihayag niya sa lahat na sa huli talaga dumarating ang mga bida, ngunit nainis naman sa kanya si Kakashi dahil sana umisip na lang siya ng magandang plano upang malinlang ang mga kalaban, at hindi yung puro pasikat. Dahil doon ay inatake tuloy siya ni Zabuza na kung saan mabilis din naman itong pinigilan ni Hako, habang nakiusap si Hako kay Zabuza na ipaubaya na lamang sa kanya si Naruto at hayaan siya sa kanyang sariling pamamaraan. Sinabi naman ni Naruto na tatalunin niya si Hako ngunit naisip ni Kakashi na imposible ang iniisip ni Naruto, kaya kailangan na niyang kumilos. Subalit agad na binalaan ni Zabuza si Kakashi na huwag siyang makikialam sa laban ng mga bata dahil agad niyang aatakihin si Tazuna, na kung saan naisip ni Kakashi na hindi nga kakayanin ipagtanggol ni Sakura ang matanda kapag nangyari iyon. Habang inilalabas ni Naruto ang kanyang inis dahil hindi talaga tunay na hunter nin si Hako, inihagis ni Sasuke ang isang kanay patungo rito, na kung saan nakuha niya ang atensyon ni Hako at nakapagpa siya itong siya muna ang unang tatapusin. Nang muling pumasok si Hako sa loob ng yelong salamin ay muling lumabas ang maraming refleksyon nito, at muling pinaulanan si Sasuke ng maraming karayom. Habang napapaisip si Naruto kung anong klaseng teknik iyon, naisip ni Kakashi na ang tanging paraan na lamang na maaari nilang gawin ay umatake si Sasuke mula sa loob habang si Naruto naman ay sa labas. Ito na lang din ang tanging paraan na nakikita ni Sasuke at sinabing kailangan niyang pilitin si Naruto na gawin ito, na kung saan sa isipan naman ni Naruto ay sinabi niyang siya na ang bahala. Ngunit iba pala ang nasa isip ni Naruto at bigla siyang pumasok sa loob, na kung saan nainis sa kanya si Sasuke dahil pareho na tuloy silang nakulong sa teknik ni Hako. Habang lalo patuloy lumala ang sitwasyon, dumpensa naman si Naruto na naparoon lamang siya upang iligtas si Sasuke. Dahil wala nang magagawa pa si Sasuke ay sinubukan niyang gamitin ang kanyang Katon Fireball technique upang lusawin ang mga salamin na yelo, ngunit wala itong naging epekto dahil masyado pang mahina si Sasuke ayon kay Hako. Nang si Hako naman ang umatake sa kanilang dalawa, hindi maintindihan ni Naruto kung saan nanggagaling ang pag-atake ni Hako at kung mga clone lang ba ang mga ito. Kaya nagkagibunshin na si Naruto upang sabay-sabay niyang atakihin ang mga salamin na yelo, ngunit sa bilis ni Hako ay mabilis lamang nitong tinapos ang lahat ng clone ni Naruto sa isang iglap. Ibinunyag na ni Hako na gumagamit siya ng traveling technique upang lumipat sa iba't ibang salamin at ang mga nakikita lamang nila rito ay ang kanyang mga imahe, na kung saan napagtanto na rin ni Kakashi ang teknik ni Hako, na isang Kekkei Genkai katulad ng Sharingan. Ang Kekkei Genkai ay isang teknik na nagmula lamang sa isang angkan o lahi, tulad ng Sharingan na nagmula sa lahi ng mga Uchiha. Sinabi ni Kakashi na walang pag-asa sina Naruto at Sasuke na manalo sa laban na ito, dahil siya mismo ay hindi kayang kopyahin ang ganitong klaseng teknik. Ngunit walang pakialam rito si Naruto dahil hindi siya papayag na mamatay rito, dahil may pangarap pa siyang kailangan tuparin at iyon ay ang maging Hokage. Dahil sa salitang pangarap ay ibinunyag ni Hako na wala talaga siyang balak patayin sina Naruto at ayaw niya ding mamatay sa laban, ngunit kung patuloy nila siyang hahadlangan ay aalisin niya ang kanyang nararamdaman at papatayin sila. Para ito sa tao na mahalaga sa kanya, dahil ang kanyang pangarap ay tuparin at ipaglaban ang pangarap ng taong tumanggap sa kanya. Sinubukan hikayatin ni Sakura sina Naruto at Sasuke ngunit pinigilan siya ni Kakashi. Sinabi ni Kakashi na kahit mayroon silang likas na ugali para manalo ay wala silang sapat na kakayahan para pumatay ng tao, na pinakamahalaga upang manalo sa ganitong klaseng kalaban. Dahil wala nang ibang pagpipilian ay gagamitin na ni Kakashi ang kanyang Sharingan, ngunit mabilis na sumugod sa kanya si Zabuza upang saksakin ang kanyang mata, na nagawa namang pigilan ni Kakashi. Sinabi ni Zabuza kay Kakashi na hindi niya dapat ginagamit ang parehong teknik sa kalaban, dahil maaari itong magresulta sa pagkakaroon ng paraan sa kalaban para kontrahin ito. Dagdag pa ni Zabuza na kahit magawa siyang matalo ni Kakashi ay hindi naman ito kayang talunin si Hako, dahil simula pagkabata pa lamang ni Hako ay tinuruan na niya ito ng iba't ibang teknik at pakikipaglaban. Hanggang sa makagawa siya ng kanyang sariling teknik at katakutan ng mga ninja dahil sa kanyang taglay na Kekkei Genkai, habang itinuturing ni Zabuza si Hako bilang kanyang pinakamakapangyarihang sandata. Samantala sa loob ng yelong salamin, ay patuloy na nahihirapan sina Naruto at Sasuke laban sa bilis ni Hako, ngunit doon ay nagsisimula ng mabasa ni Sasuke ang mga galaw ng kalaban.
Kaya nang muling sumugod si Naruto gamit ang kanyang mga kagibunshin patungo kay Haku ay sinipa ni Sasuke ang tubig upang pagmasdan ang mga galaw nito, ngunit doon ay muli na naman silang nilampaso ni Haku. Gayunpaman, kahit nabigo sila sa pagtatangka na iyon ay sa tingin ni Sasuke ay makukuha na niya sa susunod ang mga galaw ni Haku. Nang gamitin na ni Kakashi ang kanyang Sharingan ay tulad ng sinabi ni Zabuza kanina ay hindi gagana sa kanya ang isang teknik ng 2 beses. Dahil noong huling paglalaban nila ay pinanood sila ni Haku, kaya't nakaisip na siya ng estratehiya upang kontrahin ang Sharingan ni Kakashi. Muling ginamit ni Zabuza ang kanyang Hidden Mist technique at naglaho siya kasabay ng pagkapal ng hamog. Agad na inutusan ni Kakashi si Sakura na pumunta kay Tazuna at bantayan ang matanda, habang isang sneak attack naman ang nagawang sanggain ni Kakashi mula kay Zabuza. Habang ikinagulat ni Kakashi na nakapikit si Zabuza, sinabi nito na sobra siyang umaasa sa kanyang Sharingan at ito ang ikatatalo niya. Inihayag ni Zabuza na noong unang paglalaban nila ay ang Sharingan ang nagbigay kay Kakashi ng advantage at kinopya nito ang kanyang mga teknik. At nang malito na noon si Zabuza ay gumamit naman si Kakashi ng isang genjutsu upang gumawa ng ilusyon at tuluyan siyang mawala sa focus, bago nito tapusin ang laban gamit ang kinopya nitong teknik. Ngunit ngayon na alam na ni Zabuza ang teknik ni Kakashi ay gagamitin niya muli ang hamog upang hindi nito magamit ang Sharingan, at pananatilihin niyang nakasara ang kanyang mga mata upang hindi mahulog sa kanyang genjutsu. Nang sumagot si Kakashi na ibig sabihin lamang nun ay walang nakikita si Zabuza, muli sa kanyang pinaalala nito na siya ang master ng silent killing at nalalaman niya ang lokasyon ng kanyang target sa pamamagitan lamang ng tunog. Samantala, nang muling sumugod si Naruto gamit ang kanyang mga kagibunshin, ginamit ni Sasuke ang kanyang Katon Fireball technique ngunit nagawa itong mailagan ni Haku. Subalit habang inuubos ni Haku ang mga kagibunshin ni Naruto ay muling umatake si Sasuke, na kung saan nagawa niyang tamaan ito sa gilid ng kanyang palda. Kaya habang tila napabagal na ni Sasuke ang kilos ng kalaban, si Haku naman ay hindi makapaniwala na nagawa na ni Sasuke na makita ang kanyang mga galaw. Dahil doon ay nagkaroon na ng ideya si Sasuke kung paano tatalunin si Haku, kaya inutusan niya si Naruto na tumakbo sa labas ng mga salamin. At nang aatake na si Haku ay kumuha si Sasuke ng timing upang gamitin muli ang kanyang fireball technique, ngunit nagawa itong ilagan ng kalaban at inatake siya nito, habang napigilan din nito si Naruto bago pa man ito makalabas. Gayunpaman, sa tingin ni Sasuke ay mapapagod din itong si Haku dahil maraming chakra ang ginagamit nito sa kanyang teknik. Kaya nang sabihan niya si Naruto na gawin nila ulit ang kanilang estratehiya, ay sa pagkakataong ito ay sabay na silang tumakbo, ngunit pareho pa rin silang nagawang pigilan ni Haku. Habang iniisip ni Kakashi kung saan manggagaling ang susunod na pag-atake ni Zabuza, bigla niyang naalala sina Sakura at Tazuna. Tama nga ang kanyang hinala at agad na inatake ni Zabuza si Tazuna. Napasigaw na lamang si Sakura at narinig ito ni Sasuke. Habang nag-aalala ang dalawa sa kalagayan nila Sakura, muling tumayo si Naruto at naglabas ng chakra, habang sinubukan ulit ang kanilang estratehiya. Ngunit hindi na naman ito gumana at tuluyan nang nanghina si Naruto dahil sa kawalan ng chakra. Muling umatake si Haku ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa itong sanggain ni Sasuke, kung saan hindi makapaniwala si Haku kung paano ito nagawa ng batang genin. Nagpatuloy si Haku sa pag-atake ngunit nagagawa pa rin itong sanggain ni Sasuke, habang prinoprotektahan din nito si Naruto. Ngayon ay napagtanto na ni Haku na nakikita na ni Sasuke ang kanyang mga galaw, kaya't nakapagpasya siyang tapusin na ito. Habang tuluyan nang nawalan ng malay si Naruto dahil sa kawalan ng chakra, handa nang patamaan ni Haku si Sasuke sa maseselang bahagi ng katawan nito upang tapusin na ang laban. Ngunit nagawang basahin ni Sasuke ang susunod niyang pag-atake dahil nagising na ang kanyang sariling Sharingan. Ikinagulat ito ni Haku dahil pareho pala silang may taglay na Kekkei Genkai, bagamat hindi pa ito gamay ni Sasuke ay humanga sa kanya si Haku, dahil nagawa niyang gisingin ang kanyang abilidad habang nakikipaglaban. Napagtanto din ni Haku na tila bumabagal na siya dahil sa sobrang paggamit niya ng kanyang chakra, habang imposible na rin para sa kanya na atakihin niya si Sasuke ng direkta, dahil sa taglay nitong Sharingan. Kaya nakapagpasya si Haku na si Naruto na ang kanyang target ngayon, na mabilis namang sinundan ni Sasuke. Samantala, lumalabas na si Kakashi pala ang tinamaan ng atake ni Zabuza at nailigtas ang dalawa bago mangyari ang sakuna.
Sinabi ni Zabuza na sa sobrang pag-aalala ni Kakashi sa mahihinang mga batang kasama niya, ay hindi natuloy nito matukoy ang kanyang susunod na pag-atake. Gayunpaman, sinabi ni Zabuza na tatapusin pa rin naman ni Hako ang mahihina niyang mga bata, ngunit taliwas rito si Kakashi dahil naniniwala siya sa kakayahan ng kanyang mga estudyante. Si Naruto ang pinakamaingay sa lahat ngunit numero 1 sa panggugulat ng mga tao, habang si Sasuke naman ay nagmula sa pinakamaharlikang angkan ng Konoha, ang mga Uchiha. Siya ang batang genius na nagtataglay sa kinakatakutang Kekkei Genkai ng angkan ng Uchiha, na kung saan ikinagulat ni Zabuza dahil mayroon pa palang natira sa angkan ng mga Uchiha. Ngunit habang positibo pa rin si Zabuza para kay Hako, wala nang sinayang na sandali si Kakashi at sumugod na siya patungo kay Zabuza. Samantala, nang magising si Naruto ay nakita niyang bagsak na si Hako, ngunit ikinagulat niya nang makitang nakatayo si Sasuke sa kanyang harapan at puno ng sugat. Hindi maintindihan ni Naruto kung bakit siya prinotektahan ni Sasuke, ngunit sinabi ni Sasuke na hindi niya rin alam at tila kusa na lamang gumalaw ang kanyang katawan. Habang naalala ni Sasuke ang lahat ng pinagdaanan nilang dalawa ni Naruto, sinabi niya na noon pa man ay ayaw na niya kay Naruto. Ngunit habang isinisigaw ni Naruto na hindi naman niya sinabing iligtas siya ni Sasuke, doon naman natuluyang bumagsak ang katawan ni Sasuke. Sinabi niya na ayaw pa sana niyang mamatay hanggat hindi pa siya nakakapaghiganti sa kanyang kapatid, ngunit tila malabo nang mangyari iyon. Kaya nakiusap siya kay Naruto na huwag itong mamamatay at alagaan ang kanyang sarili, bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Sinabi ni Hako na itinaya ni Sasuke ang kanyang sariling buhay para lamang iligtas ang isang taong mahalaga sa kanyang buhay. Habang tinatanong ni Hako si Naruto kung ngayon lamang ba siya nakakita ng isang kaibigang namatay, biglang isang usok ang lumabas sa paligid ni Naruto at napalitan ito ng isang kulay kahel na chakra. Galit na galit si Naruto at nais niyang patayin si Hako, habang si Hako naman ay hindi alam ang nangyayari at bigla niyang ikinatakot ang napakalakas na chakra mula kay Naruto. Habang lalo pang lumalakas ang nagmumulang chakra kay Naruto, nagsimulang matanggal ang mga karayom at maghilom ang kanyang mga sugat, at naganyong demonyong lobo ang kanyang chakra. Agad itong naramdaman ni Kakashi at Zabuza, at napaisip ang bandido kung kaninong chakra ito. Ngunit si Kakashi ay agad na nakilala kung saan nagmumula ang chakra na ito, at sobra siyang nag-aalala kay Naruto dahil maaaring mapakawalan nito ang demonyong lobo. Nang sumugod na si Naruto ay pinatalsik lamang niya ang karayom ni Hako sa pamamagitan ng kanyang chakra, habang sinubukan umatake ni Hako ng mas marami pang karayom, ngunit walang talab ang mga ito kay Naruto. Nang magawang mabasag ni Naruto ang salamin ay sinubukan umatake ni Hako ng direkta, ngunit mas mabilis na sa kanya ngayon si Naruto. Babalik sana si Hako sa loob ng salamin ngunit bigla siyang nahuli ni Naruto, at doon niya naramdaman kung gaano siya gustong tapusin ni Naruto. Samantala, agad nang kumilos si Kakashi at naglabas siya ng isang scroll at pinahiran niya ito ng kanyang dugo, habang sinabi niya kay Zabuza na kailangan na nilang tapusin ang kanilang laban. Habang hindi na mapigilan ni Hako ang patuloy na paglakas ng chakra ni Naruto, nakatikim siya rito ng isang solid sa mukha na ikinatalsik niya sa labas ng salamin, habang tuluyan na rin nawasak ang kanyang teknik. Ngunit habang bumabangon si Hako ay muling sumugod sa kanya si Naruto, habang unti-unti namang nawawasak ang kanyang maskara hanggang sa lumitaw ang kanyang muka. Kaya bago pa man siya makipagpalit ng mukha sa kamao ay biglang napahinto si Naruto at bumalik sa normal nitong anyo, dahil nakilala ito ni Naruto na ang batang lalaki na nakausap niya sa kagubatan. Nang tanungin ni Hako si Naruto kung bakit siya huminto, muli nitong pinaalala na pinatay nito ang kanyang kaibigan. Tinuloy nga ito ni Naruto ngunit hindi na ito kasing lakas tulad ng kanina, habang nagtataka si Hako kung saan na napunta ang malakas na chakra ni Naruto. Hindi maintindihan ni Hako kung bakit nais pa siyang buhayin ni Naruto, kung saan para sa kanya ay nais na lamang niyang mamatay dahil sa kanyang pagkatalo. Sinabi ni Hako na ang mga katulad niyang mahina ay wala ng silbi para kay Zabuza, ngunit hindi maintindihan ni Naruto kung bakit nito pinahahalagahan ng isang masamang tao. Ibinunyag ni Hako na dati ay may mga pinahahalagahan siyang ibang mga tao, at iyon ay ang kanyang mga magulang. Kwinento ni Hako na bago siya ipinanganak ay dumaan na ang kanilang bansa sa maraming digmaan, at ang may sinumang may Kekkei Genkai ay sobrang kinamumuhian dahil sila raw ang madalas na nagpapasimula ng digmaan sa kanilang bansa.
Kaya matapos ang digmaan ay itinago ng may mga Kekkei Genkai ang kanilang kapangyarihan upang hindi sila patayin, at isa na doon ang kanyang ina na inilihim ang kanyang kapangyarihan sa kanyang ama. Subalit noong siya ay lumaki ay natuklasan niyang namana niya ang abilidad nito mula sa kanyang ina, na nangyaring nasaksihan naman ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina at isusunod na sana nito si Haku, nang hindi niya sinasadyang magamit ang kanyang Kekkei Genkai at napatay niya ang kanyang sariling ama. Doon naramdaman ni Haku ang pinakamasakit na pwedeng maramdaman ng isang tao, ang nag-iisa at walang nagpapahalaga, na napagtanto ni Naruto na pareho lamang sila. Subalit nang makilala niya si Zabuza, ito lamang ang taong kumupkop at tumanggap sa kanya, sa kabila ng kinakatakutan at kinamumuhian niyang abilidad. Bagamat alam niya na ginagamit lamang siya ni Zabuza, masaya si Haku dahil pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa at ipinakita na may silbi ang kanyang kapangyarihan, na kung saan para sa kanya ay ito ang mga tao na dapat niyang pahalagahan. Subalit ngayong natalo siya ay wala na siyang silbi para kay Zabuza, habang nakiusap siya kay Naruto na tapusin na ang kanyang buhay. Samantala, ginamit na ni Kakashi ang scroll para sa isang summoning technique, na kung saan sinabi ni Zabuza na wala itong silbi dahil alam niya kung nasaan pa rin si Kakashi. Subalit bigla na lamang may nagsilabasan ng mga aso sa kanyang paligid, na kung saan sinabi ni Kakashi na kung hindi niya kayang magamit ang kanyang mga mata at tenga, ay pang-amoy niya na lamang ang kanyang gagamitin. Ibinunyag ni Kakashi na sinadya niyang masugatan siya ng espada ni Zabuza kanina, upang mabahiran ito ng kanyang dugo at madali itong mahanap ng kanyang mga ninja dog. Sinabi ni Kakashi na masyado nang malaki ang mga kasalanan ni Zabuza, kabilang rito ang gagawin sana nilang kudeta sa kanilang bansa at pagtatangkang patayin ang Mizukage, na ngayon nagtatrabaho naman siya para kay Gato upang patayin si Tazuna. Kaya ngayon ay kailangan ng pagbayaran ni Zabuza ang kanyang mga kasalanan, habang ipinakita na ni Kakashi ang kanyang orihinal na teknik, ang tinatawag niyang Chidori. Habang pinapapili ni Kakashi si Zabuza na sumuko na lamang o baka mas nais niyang mamatay, lumipat naman ang eksena kay Inari, na kumakatok sa bawat bahay para hikayatin ang mga taga-bayan na ipagtanggol ang kanyang lolo at ang tulay. Subalit ni isa ay walang nais magbukas ng pinto para sa kanya, dahil natatakot ang mga itong may mamatay pa sa kanila kung lalaban sila. Gayunpaman, handa si Inari na lumaban ng mag-isa kung kinakailangan, habang nagdadalawang isip naman ang kaibigan ni Tazuna kung hahayaan niya na lang ba si Inari na lumaban mag-isa. Samantala, pilit pa rin hinihiling ni Haku kay Naruto na patayin na siya, dahil tila nawalan na siya ng layunin pa sa buhay. Hindi ito maintindihan ni Naruto at kahit anong paliwanag niya kay Haku na marami pang pwedeng maging layunin ng pagiging isang ninja at hindi lamang pagpatay, ay talagang hindi nagpaawat si Haku sa kanyang kahilingan. Kaya nang wala nang magawa pa si Naruto ay ginamit niya na lamang ang pagkamatay ni Sasuke upang magkaroon siya ng lakas ng loob, na sumugod at tapusin na si Haku. Habang nangyayari iyon ay sumugod na rin si Kakashi upang tapusin na si Zabuza, ngunit biglang naramdaman ni Haku na nasa panganib si Zabuza at pinigilan niya ang pag-atake ni Naruto. Humingi siya ng tawad kay Naruto dahil hindi pa pala siya pwedeng mamatay, habang bigla siyang naglaho. Kaya nang tatapusin na ni Kakashi si Zabuza ay biglang nagtalsikan ang mga dugo, habang tuluyan naman naglaho ang mga aso na pumipigil kay Zabuza. Ngunit sa kanilang pagkagulat, sinalo pala ni Haku ang atake ni Kakashi upang protektahan si Zabuza, habang ginamit niya ang natitirang lakas para hawakan ang kamay ni Kakashi. Samantala, habang naghahanda na si Inari upang pumunta sa tulay, pinipilit siya ng kanyang ina na huwag umalis dahil masyado itong delikado. Subalit sinabi ni Inari na kailangan niyang lumaban dahil anak siya ni Keiza, ngunit paglabas niya ng bahay ay may mga taong dumating. Nang tuluyan nang mawala ang makapal na hamog, tumambad kay Naruto ang karumal-dumal na eksena ng kamatayan ni Haku, habang pinuri naman ni Zabuza ang pagkakataong ibinigay sa kanya ni Haku upang tapusin na si Kakashi. Habang balak ni Zabuza na hiwain si Kakashi kasama si Haku, nagawang makailag ni Kakashi dala ang walang buhay na katawan ni Haku. Ipinikit niya ang mga mata ni Haku at sinabihan si Naruto na huwag makikialam sa laban, dahil ipaghihiganti niya si Haku. Nang mapansin ni Sakura si Naruto ay tinanong niya kung nasaan si Sasuke, ngunit hindi makasagot si Naruto. Doon ay nagkaroon na ng masamang kutob si Sakura at mabilis silang pumunta ni Tazuna sa kinaroroonan ni Sasuke, at bumungad sa kanya ang malamig na katawan ng kanyang kaibigan.
Sinabi ni Sakura na ang number 1 rule ng pagiging isang ninja ay hindi dapat nagpapakita ng emosyon, ngunit hindi niya napigilan umiyak dahil alam niyang hindi na babalik pa si Sasuke. Sa pagpapatuloy naman ng paglalaban ng dalawang Jonin, ay hindi na makasabay pa si Zabuza kay Kakashi, habang kahit anong gawin nito ay hindi na niya matamaan pa si Kakashi. Habang hindi na magagamit pa ni Zabuza ang kanyang kaliwang kamay, nakapagpa siya na itong tapusin ni Kakashi. Ngunit dahil talagang lumalaban pa rin si Zabuza ay sinaksak na lamang ni Kakashi ang kanang braso nito, at ngayon ay hindi na ito makakahawak pa ng espada at hindi na rin makakagamit pa ng kahit anong teknik. Subalit naantala sila sa pagdating ng mayaman na si Gato, kasama ang kanyang maraming mga tauhan. Sinabi ni Gato na naisip niyang siya na ang papatay kay Tazuna kasama na si Zabuza at ang mga ninja ng Konoha, habang ibinunyag din ni Gato na balak na talaga niyang ipagkanulo mula sa simula pa lang si Zabuza dahil masyadong mahal ang serbisyo nito. Humingi ngayon ng pasensya si Zabuza kay Kakashi at dito na matatapos ang kanilang laban, dahil wala na siyang dahilan upang patayin pa si Tazuna. Nang napansin ni Gato ang katawan ni Hako ay nilapastangan niya ito bilang paghihiganti sa pagbali nito sa braso niya noon, na kung saan ikinagalit naman ito ni Naruto. Pinatahimik ni Zabuza si Naruto dahil patay na rin naman si Hako, at isa pa ay ginamit lang niya si Hako dahil ang abilidad lamang nito ang kailangan niya rito. Hindi ito nagustuhan ni Naruto at sinabing gustong-gusto ni Hako si Zabuza, habang ibinuwis nito ang kanyang sariling buhay para lamang sa kanya. Tinanong ni Naruto si Zabuza kung talaga bang wala siyang nararamdaman kahit kaunti para kay Hako, habang ginawa ni Hako ang lahat ng kanyang makakaya para lamang tuparin ang mga pangarap ni Zabuza. Ni hindi nga siya nagkaroon ng sariling pangarap sa buhay para lamang mapasaya si Zabuza, habang namatay lamang siya bilang isang kasangkapan, na isa sa pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang taong nagpapahalaga. Dahil sa mga sinabi ni Naruto ay hindi na rin napigilan ni Zabuza ang kanyang damdamin, at doon na lumabas ang tunay na nararamdaman niya para kay Hako. Sinabi ni Zabuza na napakabait na bata ni Hako at masaya siya na sina Naruto ang huli nilang nakalaban, habang sang-ayon siya sa lahat ng sinabi ni Naruto tungkol sa kanya at tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Hiningi niya ang kanay ni Naruto at sinalo ito gamit ang kanyang bunganga, bago siya sumugod sa napatakbo namang si Gato. Pinatay ni Zabuza ang sinumang humarang sa kanyang daraanan, at kahit nakakatanggap siya ng mga saksak ay hindi ito nakapigil sa kanya na sugurin si Gato. Doon ay nagawang masaksak ni Zabuza si Gato ngunit nagtamo naman siya ng mas maraming saksak sa likuran, subalit hindi ito nakapigil kay Zabuza para sabihing isasama niya si Gato sa impyerno. Muli niyang kinuha ang kanay at pinagsasaksak si Gato hanggang sa tuluyan na itong mahulog sa tulay, habang natakot naman sa kanya ang mga tauhan ni Gato. Sinubukan puntahan ni Zabuza si Hako habang nagpasalamat siya rito at humingi ng tawad sa kanyang mga ginawa, bago siya tuluyang bumagsak sa dami ng natamo niyang sugat. Samantala, bigla na lamang nagising si Sasuke na sobrang ikinatuwa ni Sakura, habang nalaman niya ang tungkol sa sinapit ni Hako. Napagtanto ni Sasuke na wala talagang balak silang patayin ni Hako, na kung saan ginamit nito sa kanya ang parehong paraan na ginawa nito noon kay Zabuza, kaya tila nagmukha na siyang patay kanina. Labis naman ang tuwa ni Naruto nang makitang maayos pala si Sasuke, habang napagtanto niya rin ang ginawa ni Hako para sa kanila. Subalit hindi pa pala natatapos ang lahat, dahil wala na ang magbabayad para sa mga tauhan ni Gato ay naisipan nilang gumanti kina Naruto at nakawan ang buong bayan. Ngunit isang palaso ang tumama sa harapan nila, na nagmula pala kay Inari kasama ang taong bayan at bumalik na ang lakas ng loob nilang lumaban. Habang natutuwa si Tazuna para sa kanyang apo at sa kanyang mga kababayan, ginamit ni Naruto at Kakashi ang kanilang natitirang chakra upang lumikha ng napakaraming shadow clone upang tumulong. Natakot na ang mga bandido at nagpaunahan tumakas papunta sa bangkang ginamit nila, at panalo ang taong bayan. Nang lumapit si Kakashi kay Zabuza ay hiniling nito na kung maaari ay makita niya si Hako sa huling pagkakataon, na kung saan pumayag naman si Kakashi. Habang nagsimulang bumagsak ang nyebe, nilagay ni Kakashi si Zabuza sa tabi ni Hako, na kung saan tinanong ni Zabuza si Hako kung umiiyak ba siya ngayon. Dahil palaging magkasama sina Zabuza at Hako, naniniwala si Kakashi na magsasama silang dalawa hanggang sa kabilang buhay, lalo na't nakita niya ang pagsisisi at pagbabago ni Zabuza sa huli.
Matapos nilang ilibing ang dalawang ninja sa isang tahimik na lugar, hindi kontento si Naruto sa umiiral na paniniwala na ang mga ninja ay dapat nabubuhay lamang bilang isang kasangkapan. Kaya ipinahayag ni Naruto na hahanapin niya ang sarili niyang paraan bilang isang ninja, yung hindi siya magsisisi at palagi lamang siyang masaya. Nang matapos na ang tulay ay nagpaalam na din ang Team 7, habang lubos naman ng pasasalamat ni Tazuna. Habang nagiyakan sina Naruto at Inari sa kanilang pamamaalam sa isa't isa, sinabi ni Tazuna sa kanyang mga kasama na dahil sa tapang at lakas ng loob ni Naruto ay nagawa ang tulay, isang tulay na nagbunga ng pag-asa. Ipinahayag ni Tazuna na ang tulay ay tatawaging The Great Naruto Bridge, na kung saan isinunod niya ito sa pangalan ni Naruto bilang simbolo ng katatagan, at umaasa na balang araw ay maging tanyag ito sa buong mundo. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.